Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Ito nga po yung breaking news ko sa inyo ngayong araw na ito. Attorney Libayan ng batas natin ay talagang sumabog na sa galit mga kababayan at hinamon ng debate itong mga political analyst ng mga dilawan. No? Ito nga si Ronald Llamas at si Kristan. Alam nyo naman na si Ronald Llamas mga kababayan ay dating political advisor ni Pinoy nung panahon ni Pinoy ni Benigno Aquino mga kababayan. At ito si Kristan talagang noon pa ay talagang binabanata ng pamilya Duterte. Kahit nung nakaupo pa si Duterte no, hanggang ngayon mga kababayan ay binabanata niya. At hindi nila tanggap yung desisyon ng Korte Suprema mga kababayan kahit na mali yung ginawa ng Kongreso. So panoorin natin ito mga kababayan, itong pagbanat ni Attorney Libayan dito sa dalawang self-proclaimed di umano na mga political analyst mga kababayan. Ito na, pakinggan nyo yung banat ni Attorney Libayan. Ayan, i-subscribe nyo si Attorney Libayan ng batas natin mga kababayan. So, umpisa na natin. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isang live stream. Mga kabatas natin, bago tayo mag-umpisa, parang awa nyo na nakikiusap po ako sa inyo. Punta ho kayo sa channel nitong si Kristan. Punta kayo kung saan lumalabas itong si Llamas. Lumalabas din siya kay Christian Esquerra eh. Hamunin nyo po at ipadala nyo po sa kanila yung aking hamon. Ayan na. So, sabi ni Attorney Libayan, ipadala daw sa kanila itong hamon niya dito nga kay Llamas tsaka kay Kristan. Kasama na rin si Christian Esguerra mga kababayan. Talagang susunugin niya no yung ng buong buo itong mga dilawan sa debate mga kababayan. Grabe. Matapang na sinabi ito ni Attorney Libayan Ng isang educational debate. Ayan. Okay? Educational debate. Public discourse tungkol dito. Kasi nga mga kabatas natin, nakakabastos tong ginagawa nila hindi lang sa Supreme Court kundi pati sa mga abogado. Itong mga taong ito mga kabatas natin, no, puro self-proclaimed naman, sila na lang ang may alam sa lahat. Kadiri mga kabatas natin. Itong si Llamas dito, no, si Christian Esquerra, isama niyo na 'yon. Let's talk about it. Kasi nga kayo naman magaling lang kayo eh. Magaling lang kayo, kunwari, dahil inuuto nyo lang yung mga nanonood sa inyo. Pwede nyo isama yung mga abogado nyo, it will be better. Yung mga constitutionalists nyo, at saka yung mga legal luminaries nyo, isama nyo. This is the actual test. Kung talagang yang sinasabi nyo, ay matatayuan nyo. Kapag yung kausap nyo ay wala sa bakod nyo. Itong mga to naman kasi mga kabatas natin, tropa-tropahan lang naman eh. Sila lang na magtutropa, sila yung nag-uusap, tapos puro confirmation bias, echo chamber. Natawa ako sa comment mga genius daw. Mga genius. Mga genius na political analyst, no? Grabe. Yung bang untouchable kung tawagin tong mga political analyst dito. Yun di matanggap. Natalo sila mga kababayan. Na pinipilit pa rin na yung rule of law mga kababayan ay hindi sinunod ng Supreme Court. Otik na yan. Yung hindi sumunod ng rule of law itong Kongreso mga kababayan dahil 4 na beses naghain ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte na dapat isa lang sa isang taon. Doon pa lang ay mali na. Di ba? Let's do it. Let's have a clash of ideas. Di ba?
Tingnan nyo kasi mga sinasabi nila dito, mga kabatas natin. Itong si Llamas, wala kang sinabing maganda yun eh. Di ba? I'm being difficult right now because I want you to accept my challenge. Isama nyo yung mga legendary Pokemon nyo. Let's do a real public discourse. Kasi tignan nyo yung title niya. Bakit mali ang Supreme Court sa kanilang impeachment ruling? Tapos tignan nyo yung dahilan nila. Okay guys, pag-usapan naman natin ngayon ang malupit na usapan tungkol sa impeachment at hindi lang yung impeachment, yung nangyaring ruling ng Supreme Court tungkol sa impeachment. Dahil alam ko, Ronald, marami sa ating mga kababayan, maraming tanong. Kasi sinasabi naman... Ang sasagot dyan, yung may alam. Hindi yung may Dunning-Kruger effect. Itong mga taong ito, porque meron silang audience, sa tingin na nila, mga kabatas natin, lahat na lang, sila na yung magaling. Lahat na lang, pwede nilang pakialaman. Crypto, hindi ka nga marunong dun eh. I bet, mas magaling pa ako sa'yo, sabi ko nga sa'yo eh. Tapos ngayon, sa batas, alam nyo mga kabatas natin, these are typical YouTubers, typical clout chasers. Dahil patok, kahit hindi naman nila area of confidence, kahit alam naman nilang weak ang kanilang knowledge at foundation doon sa issue na yon, magmamagaling. Bakit? Para makauto ng tao. Tama, tama. Dunning-Kruger effect, mga kabatas natin. Obvious na ang mga nauuto lang nitong mga political analyst na to, yung mga yung mga hindi nagbabasa ng batas, di ba? Yung hindi marunong makinig, o yung sarili lang nila yung pinapakinggan nila. Di ba, mga kababayan? Obvious. Oh. Mga tao ngayon, hindi ka naman abogado, hindi ka pwede magsalita. Oo nga, hindi naman tayo... Bakit sinabi ba ng mga tao na hindi ka abogado, hindi ka pwedeng magsalita? Public figures kayo. May mga taong nakikinig sa inyo, hindi kayo pwedeng mang-deceive. Hindi kayo pwedeng manglinlang. Magsalita. Magdaldal lang kayo ng magdaldal. Wala kaming pakialam. My goodness. Learned eh. Hindi daw tayo, bakit? Mas magaling. Learned ka ba? Sabi ko nga sa inyo, kayong dalawa, papakita ko sa inyo kung gaano kayo kabobo sa batas, tanggapin nyo yung hamon kong debate. Matapang lang kayo kasi... Tanggapin nyo yung debate ni Atty. Libayan, no? Sana nakarating na ito kay Kristan tsaka dito kay Ronald Llamas, no? Para mapanood natin yung debatihan, mga kababayan. Kayo yung nag-uusap eh. I'll put you in your places. Naninira na kayo agad eh. Tama. Umpisa pa lang strawman na. Hindi sinasabing di kayo pwede magsalita, di nyo lang pwede siraan yung Supreme Court. Yeah! Titignan natin kung may argumento sila dito ha. And like I told you, kumasa kayo sa debate, kahit ilang kayo. At least dalawa kayo ha. Ikaw, at least itong si Kristan at saka yung si Llamas na yan. Ano bang pangalan ni Llamas? Ronald. Attorney. Ayan. Si Ronald Llamas. Dating aktivista attorney. Itong si Ronald Llamas. Ay hanggang ngayon, aktivista. Let's do it. Ang yayabang nyo. Usapang batas, kayo pa yung magaling ulit. Nakakahiya naman yung mga abogado, no? Tama. Mas magaling pa sila sa abogado. My goodness. Sa hukom natin na kino-question natin sila. Alam po nyo, ito lang babanggitin ko, pwede natin questionin ang ating Supreme Court dahil tao lang din sila at doon pa lang mali ka na eh. Hindi tao ang Supreme Court.
Yung Supreme Court Justices, ang tao. Tama. Siya nga. Hanapin mo nga si Supreme Court. Huy! Incheck! Oo, may lahi palang incheck to si Kristan, no? Tanang apelido eh. Tao daw yung Supreme Court. My gosh. Kamali. At mismo sabi mo nga sa akin, Ronald, na at kahit yung ating former justices ay nagsalita na rin tungkol dito. Former justices sila. Sabi ko nga sa inyo, kahit yung mga former justices, kadipati ko tungkol sa mga doktrina na yan. Ibabaon ko sila ng buhay. Paninira lang yung ginagawa nyo eh. Pakilala nyo muna sa akin sino si Supreme Court. So ngayon gagawin natin para mas mabilis maintindihan nating mga viewers. Actually, kung papanoorin nila yung mga previous episodes natin, marami doon sa nangyari. Diniscuss natin doon. O, ilalagay Bago, Lahat naman dinidiscuss nyo. Lahat naman kayo na yung magaling, di ba? Hindi nyo naman naiintindihan. Kahit sa Doctrine of Operative Facts lang tayo magdebate eh. Sabi niyo nonsense. Yung opinion ba ng former justices forms part of the law of the land? Eh di false equivalence na bonak. Itong dalawang to feeling nila sila na lang yung magaling eh. Lahat ng issue kasi dapat sila daw yung masunod. Sila yung magsalita. Grabe pala tong dalawang to, no? Grabe pala tong dalawang to. Dapat sila yung masunod. Grabe yung mga political analyst ngayon, no? Ito talagang mga dilawan na political analyst, kakaiba eh. Sila yung dapat tama. Kahit mali, tama. Tao ang Supreme Court. Nagkakamali. Mukha mo. bago magsalita itong mga legal luminaries, pinag-uusapan na ng mga walang alam katulad natin. No? Di ba? Di ba? Iangat ulit yung sarili niya bago pa daw magsalita yung mga legal luminaries. Pinag-uusapan ng mga walang alam tulad natin. Well, he's being sarcastic. Nagyayabang siya doon. Di ba? Kasi parang sinasabi niya na nauna kami magsalita tungkol dyan. Patunayan mo yan sa harap ko. Sabi ko nga kahit magpahiyaan tayo. Hindi ako nagmumura pero kahit magmura ka, kahit ano ang klaseng delivery mo na gagawin mo, walang problema. Pero let's stick to the arguments. Pwede mangyari. Ilalagay natin yan dito sa link para mapanood nyo. Pero ngayon, para mas mabilis maintindihan ng ating mga viewers, kung ano ba yung mga issue na hinaharap natin dito sa ruling ng Supreme Court, binrate down namin to into a series of questions. So isa-isahin natin to. So gagawin namin, mag-alternate Sila daw yung sasagot. kami ni Ronald dito. Yes. Mauna si Ronald on question 1, tapos para magkaintindihan tayo. So unang-una, umpisa na natin. Yung unang tanong, Ronald, ano Isipin niyo mga batas natin, no? Sa punto ng batas, itong dalawang taong ito, sila yung sumasagot. Tapos, yung mga prepared nila, na script nila, para mai-share nila sa kanilang sarili-sarili, yung implikasyon na matalino sila dahil parang first time naman nila daw sinagot tong mga tanong na ito. Take turns tayo sa pagsagot. Para pareho tayong galing-galingan. Ano ba talagang ibig sabihin ng initiated sa impeachment? At sa pag-file lang ba o kaya sa pag-refer sa Committee on Justice? Isang kompletong package yan eh. Ano isang kompletong package yan? Alam mong alam mong pinaghandaan niya pero mali pa rin yung sagot niya eh. Ano yan, Shopee? Lazada? Isang kompletong package.
Initiated lang yung usapan dito, ha? Oh. My goodness. Iniscriptan nyo na nga. Pangit pa. File ka, no? Within 10 session days, either inakyat yan sa Justice Committee or pinagbotohan ng 30%, more than 30% ng mga kongresista at inelevate sa Supreme Court, sa Senado, no? As an impeachment court, no? Hindi Hindi niya na naman naintindihan yung doon. Tingnan nyo. Supreme Court, sa Senado. 30%, more than 30% yan sa Justice Committee or pinagbotohan. Sabi niya pinagbotohan. Yung endorsed ba, pinagbotohan ba ang ibig sabihin nun? Sunog ka na agad. Ano bang sabi doon? Puntahan natin yung Supreme Court decision. Paki-check ka, mga kabatas natin, kayo na lang. Ano bang sinabi doon sa second mode? Ang sinabi ba doon pagbobotohan o i-endorse o pipirmahan lang ng 1/3? Nagmamagaling kasi ito eh. Iba yung pagbobotohan. Iba yung i-endorse. Yung i-endorse, ibig sabihin pipirma yung 1/3. Yung pagbobotohan, ibig sabihin boboto lang sila. Hindi sila necessarily pipirma na o kaya mag-i-endorse. Mali ka na agad, sir. Galing-galingan. Sarcastic ka pa. Pinag-uusapan na natin yan. Sabi ko sa inyo, hamunin nyo. Tanggapin nyo yung hamon ko. Siraan tayo ng karir dito sa social media. Yan. Nako. Hinamon na kayo ni Attorney Libayan. Siraan daw ng karir. Ayan na. Tanggapin nyo na. Ng 30%, more than 30% ng mga kongresista at or pinagbotohan ng 30%, more than 30% ng mga kongresista. So ang magboboto pa 30% or more than 30% lang, hindi 100% yung bumoboto. So ini-exclude mo pa yung iba. So nga. So ibig sabihin mga kabatas natin, yung 30% sila lang yung boboto. Okay, merong impeachment complaint. Boto ang 30%. Pagbotohan ng 30%. Simpleng English lang yun. Attorney. Tingnan nyo ha, yung sinasabi niya kasi mga batas natin, magbobotohan yung 30%. Simple lang. I-breakdown ko sa inyo para maintindihan nyo yung kalokohan na ginagawa niya. Okay? Kunwari, kung 10 yung kongresista, okay, ang magbobotohan 3 lang. Yung 7, hindi na boboto. Saan yun? So nga, saan nakalagay sa batas natin na yung 30% ang boboto? Ang sinasabi nga ng Supreme Court doon, dapat i-deliberate. 'Di ba? Tapos after that, pwede nang i-endorse. Pag in-endorse na ng 1/3, di magiging articles of impeachment na. Sabi ni No Nonsense, by filing of at least 1/3 of the members. So, yung 1/3 ang pipirma. Hindi magboboto. 80-80. By filing of at least 1/3 of the members of the House. Page 42. So, pag 10 kayo, 3 lang yung magbobotohan. Yung 7, manunood lang. Talino mo, sir. Tama. At inelevate sa Supreme Court, sa Senado, no?
as an impeachment court, no? Hindi pwede na yung nag-file ka lang, initiated na 'yon, no? Kung hindi, kahit sino pwede mag-file. Di ba? Ito na ang sinasabi nila. Sinabi ba ng Supreme Court na kapag nag-file ka, initiated na yon? Sila nga nang bigay ng definition sa Francisco, di ba? Na dapat doon sa first mode na tinutukoy nila, doon sa desisyon, kailangan masunod yung Francisco, which is kailangan it must be transmitted doon sa Committee on Justice. No, tatambakan. Mismo yung mga akusado, mismo yung yung balak ma-impeach, ay pwedeng gawin ng mga kasama niya mag-file ng 100, 1,000 na mga Diba? Absurd na reasoning. Ginawa naman ng seleksyon ng Supreme Court yan. Sinabi niya hindi pwede ng sham. 9. Sham, S-H-A-M. Napaka-stupido yung mga sinasabi nila dito. Dunning-Kruger. Mga kabatas natin, umaapaw ng kabobohan dito sa taong ito. My goodness. Yung mga sinasabi niya, sobrang kabobohan. Hindi mo nga alam yung endorse o if a file o kaya pipirmahan ng 1/3. Ibig sabihin, 1/3 na yon, hindi sila magbobotohan bilang 1/3. Hindi ibig sabihin nun na initiated na. Ang initiated ay yung dumaan sa proseso ng Kongreso. Either pinasa sa Justice Committee tapos ibinalik sa plenary para pagbotohan ng 30%, more than 30%, or pinagbotohan ng 30% at inakyat na kaagad. Yeah. Ganun yung dalawang Tignan. Hindi niya ba maintindihan yun? Pinagbotohan tapos binalik, ano? 30% more than sa Justice Committee tapos ibinalik sa plenary para pagbotohan ng 30%, more than 30%, or pinagbotohan ng Pagbobotohan ng 30%? Kabobohan yan. So, boboto yung 30%. Saan yon yung boboto yung 30%? Hindi mo pa nga ma-distinguish eh. So, ibig sabihin, sabi ko nga sa inyo, kapag doon sa 300, ano ang 30% ng 300? 100. So, 100 lang ang boboto. Para saan yung botohan? Yung 200 din na pwedeng bumoto. 30% Pinagsasabi lang ng daw. mga to. So 300 plus ngayon, di ba? O sabihin na natin 300 yung congressman ngayon. So 100 lang ang magbobotohan. Para saan? Para saan? Tapos anong gagawin yung 200 na iba? 30% at inakyat na kaagad. Yeah. Ganun yung dalawang proseso. At meron diyang judicial Bo. precedent. 30% tapos pwede nang iakyat. Sabi ko nga sa inyo, debate tayo, putik yan. Sunog to kay Atty. Libayan. My goodness, hindi pa bumubuka yung bibig mo, mali ka na. Anong gagawin ng 70%? Hindi sila sasali sa botohan. No, Yes. Ibig sabihin, meron na diyang rules, no? May jurisprudence na diyan, no? Akala mo, maka-jurisprudence, nakakaintindi, no? Sabi ko nga sa inyo, parang awa nyo na. No? Punta naman kayo dito sa channel nila dito. Okay? Ito yung challenge ko. Hamon ko sa kanila ito. Sabihin nyo yan sa mukha ko. Sabihin nyo sa mukha ng isang tao na hindi oo lang at oo sa inyo. Kasi dyan sa community nyo, kayo dyan, puro kayo yes man eh.
Yung 200, sabi ni Perf, manunood ng sabong. Tapos yung 100, magbobotohan. Online sabong. Tapos yung 100, magbubotohan daw. Niloloko naman kami. Ang linaw-linaw ng noo mo, pero yung idea mo, malabo. Yan yung ibig sabihin Aray ng ko. initiated. At saka dadagdag Aday. Ang lino daw po ng noo mo, Ronald Llamas, sabi na Atty. Libayan. Daanin sa confidence yung kabubuhan. Please, parang awa nyo na. Daanin nyo sa confidence yung kabubuhan nyo. Boboto yung 30%. ko lang dyan, Ronald, with regards to the initiated. Kaya nga hindi pwedeng filing lang. Kasi kung filing lang nga, ma-imagine mo to wala pa nga... ng Supreme Court ba na filing lang? Strawman eh. Sinabi pa ng... Isama niya si Haydar yan. My gosh. Oh, si Darian, kasali na, mga kababayan. Nangyayari, kaka-file pa lang, kaka-verify, kaka-endorse pa lang, suddenly, considered na yan as may proceeding. Paano Yes. naging proceeding yan? Goodness, sino nagsabi niyan? Ini-invento nyo lang yan. Sinabi pa ng Supreme Court yon na initiated na, kaka-file pa lang. Hindi niya sinabi. Dalawang bobo nag-uusap. Well, bobo naman talaga sila sa batas. Huwag kayong magyabang-yabangan dyan. Kung kay Atty. Libayan at saka sa dalawang to, dito tayo maniwala. Attorney to eh. Ito, mga attorneyhan lang eh. Itong dalawang to. Dito tayo kay Atty. Libayan na talagang attorney at may alam sa batas, mga kababayan. Tingnan mo, sinunog niya tong dalawang to. Feeling mga experts, putik. Sabi ko nga mag-expertan kayo dito sa harap ko. Pagkausap nyo ako, mag-usap tayo. Dun sa 30% mo pa lang, wala ka na. Hindi mo maintindihan kung anong ibig sabihin. Na i-endorse ito o ifa-file ito ng 1/3. Hindi yun yung pagbobotohan. My gosh. Wala ring sinabi yung Supreme Court. Parang mga kababayan, no, yung dalawang to may sariling batas eh, no? 30% lang yung boboto. Tapos yung 70% hindi na boboto, manunood na lang. Parang gano'n ang mangyayari, no? Ibang klase. Na kapag final mo, initiated na. Supreme Court pa mismo ang nag-define yan. Battle of the brainless. Hindi nga battle ito eh. Ano ito? Ano ba magandang ano dito? Discussion of the brainless. Ayun, discussion of the brainless. Kung filing of complaint pa lang, hindi pa nga nakakasagot yung respondent, initiated na agad ang proceeding. Hindi, Yes. doesn't make sense. Based sa ating konstitusyon, It doesn't make sense. Tapos itong si Llamas may base sa ating constitution pa, di ba? Hindi mo nga alam yung 30% mo na boboto or more than 30% na boboto. Marami lang kayong barkada sa media. Yun lang ang lamang nyo. Kaya akala ng mga tao, tama yung mga sinasabi nyo. Pero tulad nga ng sinasabi ko, pag-usapan natin yan sa harap ko. Ilalagay ko kayo sa mga pwesto-pwesto nyo, mga walang hiya kayo. Ang laki ng problema nyo sa isang senaryo na ginawa nyo lang sa utak nyo. Congrats, you freed yourself. Sila lang, nag-iimbento sila. Strawman. yung ganyang rule is to protect the power of Congress to impeach. Hindi To protect the accused. Oh, to protect the accused. Sa korte 'yon, sa impeachment court 'yon. To protect the accused. Protect. Ang dami na nilang na-discuss doon sa kabobohan nila, di ba? Dumb and dumber political analyst. Sabi ko nga
debunk nyo itong sinasabi ko ngayon if it doesn't make sense. Yung 30% pa lang, tapos ka na dun. Dito pa lang, tapos ka na ulit. Sunod-sunod na walang kwenta yung mga sinasabi nyo. Dinadaan nyo lang sa lighting para masilaw yung mga tao. Mas maganda yung set nyo. Kasi nag-e-effort kayo sa set eh. Pero hindi kayo nag-e-effort sa utak. Dito sa amin, hindi kami nag-e-effort sa set. Pero nag-e-effort kami sa utak. Yun dapat. Ito ang habol mo to protect that power. Na hindi basta-basta kahit sino yung pwedeng mag-file ng impeachment. Ikaw mag-file ka, ako mag-file. Yes. O tama ka dun. Hindi, para hindi lang kahit sino. Kalaban nyo dyan, yung Supreme Court, sinabi niya rin nga yan, hindi pwede siyang complaints eh. Sabi ni Chibi, sayang wala si Darian, literal na 3 idiots sana. Wala na, napaso na si Darian eh. Sabi ni Dorin, dishonesty lang, walang intellectual. Correct. Gawin nyo dito. Sabihin nyo ngayon na magaling kayo. 'Di ba? Bago pa yung mga legal luminaries nagsalita. Mag-usap-usap tayo. Mag-usap-usap tayo kung saan magkakasulungat yung ating opinion. At ipapakita ko sa inyo na kahit simpleng English lang, hindi nyo maintindihan. Yung batas pa kaya. Ito si Llamas, nabasa niya na nga yun eh, di ba? Yung 1/3, 1/3. Tapos, voting pa. My gosh. Nabasa niyo yung decision, di ba? Kung kailan ang initiation. Tapos, mangi-strawman kayo. Sino pwedeng makapag-initiate o makapag-trigger itong impeachment proceeding. Di ba? Anyone can file. Pero ilan na ang mapapasa? Isa lang. Kaya dapat talaga yung initiated, malinaw sobra, is filed and referred to the Committee on Justice or 1/3 vote, diretso sa Senado. Oh. Kaya dito, ang linaw-linaw nakalagay sa atin. 1/3 vote. One-third vote. Wait. Oh, okay. Mag 3 hours. Mga kabalas natin ha. Ito. Lilipat na tayo sa kabila kasi may pupuntahan lang ako saglit. Give me 3 minutes. One-third vote. Nasaan yung 1/3 vote? Mga syunga talaga ito. 1/3 vote daw. Maraming salamat mga kabatas natin. At syempre, tulad lang yung sinasabi. Matulog po tayo na mahimbing. Please, mga kabatas natin. Please, mga kabatas natin. Pake sa kanila, doon sa mga pages nila. Bibihira lang ako nagaganto. Pero pagbigyan nyo ako ngayon. Para lang masunog kung sino man ang dapat masunog. Maraming salamat mga kabatas natin. At syempre, tulad ng laging sinasabi. Sabihin nyo intellectually dishonest sila. At patunayan nila na magaling sila sa batas at tayuan nila yung mga sinasabi nila sa harap ng tao na hindi naniniwala sa kanila. Matulog po tayo na mahimbing dahil alam natin. So ayun mga kababayan, no? Yun yung banat ni Doon sa desisyon. Attorney Libayan dito nga sa dalawang nagmamarunong, no? Na akala mo ay mga naakala mo yung mga mas magaling pa sa Korte Suprema ay talagang itong dalawang to ay sinunog ni Attorney Libayan. Ito si Ronald Llamas at Cristan, mga kababayan. Ano masasabi nyo dito sa paghamon ni Attorney Libayan? Talagang buwang loob nito ni Attorney na hinamon itong si Llamas, Cristan, isama na rin si Christian Esguera, pati si Hidarian, mga kababayan, sinama na rin. At mag-isa lang si attorney na susunugin itong 4 na ito. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Sa mga paliwanag ni Attorney Libayan at sa paghahamon niya dito sa mga akala mo na nagmamagaling na political analyst, mga kababayan. Yan, mag-comment kayo mga kababayan ano masasabi nyo. Mag-like na rin kayo at mag-subscribe. Thank you po mga kababayan. Bye-bye.